Praise the Lord. Ang tatalakayin natin ngayon ay ating matatagpuan sa Matthew chapter 26. Verse, medyo mahaba-haba kasi ito kaya ginawa ko pinutol-putol po natin para ma-digest natin. Kasi iba-ibang topic siya. Hindi siya pwedeng chapter 26. So kagabi natalakay natin ang balak laban kay Jesus, verses 1 hanggang 5, tapos yung isang babaeng nagbuhos ng pabango ng alabaster fragrant oil kay Jesus from verses 6 to 13. And then ang nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus 14 hanggang 16, and then 17 to 25, ito yung ang hapunang ginawa nilang panghapunan na Paskwa ni Jesus at kasama yung mga alagad niya. At alam natin dito ay kita natin na nagkaroon ng Panginoon, nagulat siya na mayroong isang tao na magkakanulo sa kanya. So yung mga disciples ay nagtanungan kung sino ito, at ang huli dito nagsabi na hindi ako yung rabbi, pero na question mark, pero ang sabi is ikaw ang nagsabi. Praise the Lord. Tayo muna ay manalangin bago tayo mag-umpisa muli. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa pagkakataong ito muli na aming mapakinggan ang mga salita. At ang salitang ito, Lord, ay tumimo sa puso at kaisipan po namin para may apply po namin ito. Dalangin po namin sa mga oras na ito na kayo ang siyang manguna. Magpala po sa bawat sa po sa amin. Dalangin po namin na naway ang tagong Panginoon sa likuran ng cross, sa ibang lingkod, para ikaw lamang po makita at lahat ito, Panginoon. Lord, binababa ko ang sarili ko sa inyo, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala kayo po sa buhay ko. Salamat, O God. Hallelujah. Even Lord, sa gabing ito, Panginoon, mga kapatiran namin, salamat sa buhay, Lord, nila, na nandun yung kauhawan nila sa iyong mga salita, bakit nandito sila. Langin din namin, Panginoon, ilang mga kapatiran namin na under confusion, Lord, na naway sila din, Panginoon, ipaliwanagin ng kanilang kaisipan. Lord, hallelujah, para makita nila, Panginoon, ang totoo at gusto niyo pahiwatig sa amin na yung mga anak na kami tatayo, mag-stand firm, Panginoon, sa mga salita dahil kayo, Panginoon, ang tumawag po sa buhay po namin. Pagpalain mo about sa amin, sa lahat, Panginoon, nakinig ngayon, na naway ang salita mo ay may tanim sa matabang lupa ng puso po namin ngayong gabi. Lahat po ng pagpapasalamat sa iyo namin naalay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayong gabi ay tatalakay natin ang patungkol sa banal na hapunan. Ito yung Last Supper. Holy Communion, ang sinasabi. Sa verse 26 hanggang 30, sino ang pwedeng magbasa nito? Ako na po, Pastora. Okay. Matthew chapter 26 verse 26. Magandang gabi po, Pastora, sa ating lahat. Ayan po, pinamagatan sa version ko na ang banal na hapunan. Verse 26, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagtira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya.
Verse 27, hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya. Verse 28, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Verse 29, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Verse 30, at pagka-awit ng isang imno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So, makita natin dito kung ano ba yung tawag doon, ano ba ang kalagahan, bakit ginawa ng Panginoon, nagkaroon siya ng sinasabi na Holy Communion, ano ba yung tagubili ng Panginoon, ano ba yung mahalagang ito, na bakit binibigyan ng Panginoon ng importansya itong Holy Communion. Hindi lamang ito isang tradisyon na nasasabi natin tradisyon na ginagawa natin bilang mga Kristiyano, kundi ito ay ito ay isang pinapagawa ng Panginoon sa atin para sa pagpapaalaala sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung titingnan natin noong matapos na ang Panginoon ay naghugas ng kanyang mga paa sa mga disciples, and after this ay makita natin si Judas ay umalis, sa John chapter 13 verse 30, then si Jesus muli ay nag-extend ng pangyayari sa kanyang buhay kasama ng mga disciples, at siya ay nanalangin sa kanyang Ama na sa langit. At doon natin makikita ito sa book of John chapter 13, verse 31 to 17. Makita natin din yung tagubili niya na sinasabi niya sa 34, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Makita natin dito. And then Simon Peter said to him, Lord, where are you going? Jesus answered to him, where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow. Sabi dito, but you shall follow me afterwards. Peter said to him, Lord, why can I not follow you now? Sabi niya, I will lay down my life for your sake. Sabi talaga ni Pedro. At makikita natin doon na ganun si Pedro kainit, ganun ka mapusok si Pedro when it comes to sa kanyang dedikasyon sa ating Panginoon. Pero masusubukan nga natin yung dedikasyon na yon sa pamagitan ng pagsubok na ito. At makita natin na dito yung pagtatagubili ng Panginoon, at marami siyang kung sa ano bagay bago ang isang tao mamamatay o mawawala, is makikita natin na maraming mga tagubilin. Before sila, ito yung last will and testament ko, ito yung mga ganito. Mayroon siyang ipinapahiwatig, yung kung sino man. Remember noon, ang lolo ko, bago siya namatay, beforehand, palagi niyang tinatawag yung kanyang mga anak, tinitipon, kasi nakikinita na niya na siya ay kunin na ng Panginoon. Pero in-extend, pero palagi niyang gusto makausap muli yung kanyang mga anak. Dahil alam niya na mayroon siyang iiwan sa kanyang mga anak na baka magkagulo, dahil sa maiiwan niyang mamanahin para sa kanyang mga anak, is kaya palagi niyang tinitipon. Dito naman, ang ating Panginoong Hesus, may tinitipon siya, hindi dahil sa sasabihin niya lang na mamanahin natin bilang mga anak ng Panginoon, kundi yung pag-uugali natin na bilang
magkakapatid natin sa Panginoon na tayo ay magmahalan sa bawat isa. At yun ay napaka ano yun, napaka importante, no? Pero makita natin si Pedro ay siya ay tawag doon, siya ay nag-concentrate ng kanyang kaisipan hindi doon sa tinagubili ng Panginoon sa paglisan ng Panginoon, ano, sa ating Panginoon. Pero pagkatapos nito ay umalis, ano, sabi nga ng ilan na si Simon, si Judas Iscariot this time ay umalis siya, no? Kung saan bagay hindi siya nagpatapos sa komunyon na ito, si Judas Iscariot sa panahon noon. So, since si John, ano, yung Book of John ay hindi masyadong nag-describe ng institution ng Lord's Supper sa kanyang gospel account. May mga nagde-debate, ano, concerning kung presente ba talaga si Judas noon sa Lord's Supper, yung una niyang ibinigay ng Panginoon. But makikita natin na ito ay tawag doon, during the time before yung new feast ay na-institute ng Panginoon, si Judas ay nawala na siya. So, nung kinuha ng Panginoon yung tinapay, kanya itong pinagpala at kanya pinuputol-putol ito. At makikita natin na ito ay kanyang itinaas sa panahon ng Passover. Kung titingnan natin, ang celebration ng Passover at saka Semana Santa sa ating panahon ay mayroon siyang tawag doon, mayroon siyang pareho may meaning. Like example, yung bakit nagkakaroon ng Passover, di ba? Ito yung Pesach. Dahil kanilang sineselebrate yung kaligtasan nila from Egypt, ano? Pag dumaan yung angel of death, pero sinabihan sila ng Panginoon na kailangan yung doorpost ninyo ay lagyan yan ng dugo. Kasi pag dumaan yung angel of death ay he will pass over you. Sabi niya, siya ay lalampas lamang sa inyo at hindi kayo mapapahamak, walang mamamatay sa inyo. So, the same way din, na bakit yung sineselebrate din ng Panginoon at tinatama din sa panahon ng Passover is because mayroon, hindi lamang physical, kung mga Hudyo ay sila iniligtas ng Diyos when it comes to physical, pero mamamatay din sila. Pero hindi mo alam kung ang kamatayan yon ay maglilid ba talaga sa kanila ng spiritual din na kamatayan o spiritual na pagtubos. Ano? Possible na physical ay matubos, pero paano yung spiritual o yung kaluluwa nila sa Panginoon kung ito ba ay ligtas o hindi? Ano ba mas mahalaga? Physical na kaligtasan o spiritual na kaligtasan? So, makikita natin dito na pareho sila. Ang isa physical na kaligtasan, ang ating Panginoon naman nag-institute ng kanyang institution tungkol sa tawag doon sa Last Supper o malapit na siyang darating dahil malapit na siyang ialay ang kanyang buhay para sa katubusan ng mga tao, para sa kaligtasan ng mga tao. Ito po'y napakahalaga, ano? Praise the Lord. So makikita natin sa bagong Passover, makita natin dito na ang gusto ng Panginoong Hesus ay makita ng mga tao kung anong significance nito, anong kahalagahan nito sa atin, na ang paghihirap ng Panginoon ay para sa atin. Sabi nga niya, this is my body, ito yung aking katawan, no? Na kung titingnan natin na wala naman ito doon sa Passover dahil ang kanilang pinapalagan doon yung hayop. Pero kung dito makita natin na pinapalagan ng Panginoon ay ang kanyang katawan na inalay niya para sa atin. At ang katawang ito ay ipinapaalaala sa mga disciples noon na ito ay
masisira, it has been broken, ito ay makakaranas ng pagsibat, pagsibat, makikita natin dito, at sila ay makakaranas din ng paghampas. At makikita natin ito sa Isaiah chapter 53 na ang Panginoon ay kanyang na prophesied, it has been already prophesied na ang darating na pagkakataon na mayroong darating na Misaya na siyang magliligtas, pero maghihirap. Pero ang kahirapan ito na dapat tayo maghirap, pero siya na ang nagbata ng mga bagay na ito. So, binigyan niya in-establish niya ang bagong covenant. Okay? At ito ay sinilyo kanya. Pag sinasabi mong bagong covenant, ano ba yung lumang covenant? Ang lumang covenant nila, ito yung sa panahon ni Moses, yung batas. Dapat sumunod sila, ganito. Kailangan sila ay maligtas sila sa pamagitan ng alin? Ng kanilang pag-alay ng hayop at ang dugo na yon na siyang kanilang misik-misikin doon sa panahon noon, ay ito ang magkakaroon ng kaligtasan para sa kanila. Pero ang new covenant, ang bagong covenant nila, ay walang iba kundi yung ialay hindi ng tupa, kundi yung buhay mismo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. So dito sa new covenant nito ay makikita natin sa Jeremiah chapter 31, 34, no more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity and their sin I will remember no more. Dito sa covenant, new covenant na ito, na kahit ano pang kasalanan meron ang bansang Israel, makikita natin kapag sila ay lumapit sa Panginoon, ang lahat ng kasalanan nila ay patatawarin ng Diyos at hindi niya na alalahanin ang lahat ng mga kasalanan nito. Ganon yung bagong covenant. Sa panahon noon ay salamin nila ay ang batas. Kapag sila ay nagkamali sa batas, siguradong patay sila. Sa pamagitan ng execution. Kasi sila yung pinakabatas noon sa panahon noon. Pero salamat sa Panginoon dahil sa ating panahon ngayon ay hindi na ganon. Ang ating panahon ngayon ay hindi na sa pamagitan ng pagsunod ng batas, kundi sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagbigay ng justification o tayo na pawalang sala sa pamagitan ng pag-alay ng Panginoon ng kanyang buhay. Titingnan natin sa Jeremiah chapter 31, 34, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write into their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Kagandahan itong plano nito na sa new covenant, yung kanyang pangako na ilalagay mismo ng Panginoon yung salita niya sa kanyang puso at kaisipan ng tao o ng bansang Israel o ng mga Hudyo sa panahon noon. Hindi katulad noon yung batas ay nailagay ito sa bato na nakikita, pero wala silang kapangyarihan na kayang gawin yung batas na yon. Sa bagong tipan o sa bagong covenant niya, sabi niya, ang Panginoon mismo ang maglagay ng batas. Saan? My laws, sabi niya, I will put my laws in their minds. Ilalagay na sa kaisipan, hindi mo na kailangan basahin dahil na ilagay mismo ng Panginoon sa kanilang kaisipan, at sa kanilang puso, at gagawin I will be their God. Sila mismo ay kumilala at kikilala sa Diyos, At sabi niya, at ang covenant niya sa kanya ay they will be my people. Nangyari ba yon agad-agad sa panahon ni Jesus Christ? Pero makita natin nandun yung bagong covenant na kung saan, kung ang Panginoong Jesus ay manahan sa isang tao, makikita natin na merong
inner transformation ng isang tao. Ano? Dahil mismo ang Diyos ang maglalagay. Kasi kung tayo mismo, bawa sa, mali pala yung ginawa ko, sa pamagitan ng batas. Mahirap gawin ng tao na yun sa sarili niya, yung batas. Pero dito sabi niya, pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo, yung bagong covenant, na ang Diyos mismo ang maglagay sa isip, sa puso natin, kaya sistema natin ay madali na lang natin masunod. Makita na lang yung batas, ay nasunod ko na ito. Bakit? Kasi nailagay sa isip at puso. Kasi kaya naging sistema natin na gawin natin yung batas. Yun ang kaibahan doon. Yung una, hindi na ilagay sa puso at isipan, nasa tablet lang yung batas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang marami pa mga batas. Pero sabi sa New Covenant, ay makikita natin na yung batas na yun, mailagay na sa kaisipan at sa puso, na kahit walang binabasa, automatic yun, and with the power of the Holy Spirit, na siyang magbibigay ng lakas para sundin ang mga batas na yun. Ano? So, kung wala ang Panginoon sa buhay ng isang tao, walang totoong pagbabago. Kung walang ang ating Panginoong Hesus, ay walang totoong paghugas sa mga kasalanan. Kung wala ang ating Panginoong Hesus, no? Kung wala ang salita na ito ng Diyos na wala iba kundi at Panginoong Hesus, ay alin, ang kalooban ng Diyos ay hindi magagawa. Pero kung tayo ay sa Panginoon, magagawa natin yung kalooban ng Panginoon. So kung wala yung bago at napakalapit na relationship sa ating Panginoon, kung wala ang ating Panginoong Hesus, mahirap natin gawin ito. So yung salita nito, this is my blood, ito yung aking dugo, itong aking katawan, at dito ang aking dugo. Okay? Itong salita na ito na pinawatig ng Panginoon sa Roman Catholic, makikita natin ay ang tawag doon, transubstantiation. Anong ibig sabihin dito? Yung katawan, hindi, yung tinapay ay mag-actual ito na magiging katawan ng ating Panginoong Hesus. Yung dugo ay automatic na magiging actual na dugo ng ating Panginoong Hesus. So yun yung paniniwalang sinasabi dito na transubstantiation na sinasabi, na ito yung paniniwala nila, yung bread and wine actually become the body and the blood of Jesus. Pero sa panahon ni Martin, yung sinasabing idea of bread remains bread. Ibig sabihin, yung tinapay lang talaga yun. Pero anong connection nun? Yung wine ay magre-remain na wine din yun. Pero sa pamagitan ng panampalataya, okay, they are same as Jesus' actual body. By faith, naisip natin na yun ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi magiging actual yon na katawan ni Kristo. Okay? Kundi yun is typology. Pag sinasabing typology, ito ay nagsisignifyan na isang kahulugan, isang type lang na ginaya lang niya at kinukumpara. Yung kinukumpara yung katawan ni Jesus Christ sa tinapay. Okay? So, yun yung naisabi ni Martin Luther, and even to us also, tayo ang paniniwala din natin is yung simbolo ng tinapay, ito ay simbolo lamang ito ng katawan ng ating Panginoon. At yung dugo ay hindi actually yung dugo mismo yon, yung wine, kundi yun ay nagsisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus din, yung wine na yun. So kahit ito isang simbolo, pero ito napaka-powerful, makapangyarihan, na simbolo. Yung word na ito, ng wine is a sign of new covenant, na kung saan na ina-acknowledge natin yung salitang itong, this is my body. Kung titingnan natin, paano natin maunawaan yun, yung katawan ng ating Panginoong Hesus? Kung hindi natin nababasa sa salita ng Panginoon.
Ang iba, binabasa lang ita, ginagawa lang ng karoon ng communion, pero hindi nila alam kung anong significant noon. Okay? Sabi ng Panginoon, take it. Kunin ninyo ito. Ano? Yung bread nito means, we must remember that Jesus said to do with them na dapat tayo mismo ang siyang kukuha at para kainin ito. Take means na hindi tayo pinipwersa o hindi pag lumapit, kainin mo, hindi. Kunin mo. Take it. Ibig sabihin, depende sa atin kung kukunin natin ito o hindi o magre-responde tayo. It is our choice to do that, no? So, pagkatapos na yun, nakuha niya, siya ay nanalangin. Ano? Sa ancient Greek language, ang pagpapasalamat ito ay isang salitang Eucharist. Ano? At ito ay kanilang celebration na pagpapaalala sa alin, yung Lord's table is sometimes called Eucharist na sinasabi. Okay? Makikita natin na yung attitude ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon at makikita natin kung ano yung pag-ugali at ang nasa puso ng Panginoon na kanyang inireveal sa kanyang mga disciples sa panahon noon. Ano? Sabi nga niya dito na hindi niyo ito makakain muli hanggang, sabi dito sa pinakadulo, at sinasabi ko sa inyo, muli ngayon ay hindi na ako iinom ng katas na ito, ubas na ito, hanggang sa araw na iyon, na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Anong ibig sabihin nito? Ito yung tumutukoy sa yung Last Supper na sinasabi ito, tumutukoy din sa yung sabi ng Panginoon na hindi niya natin ito makakain, sabi ng ating Panginoon, hindi na niya makakain muli ito hanggang sa dumating ang pagkakataon, sabi dito, na hanggang sa araw na iyon, na iinumin kong panibago. Ito ay magaganap sa panahon ng marriage supper of the Lamb. Na doon nagkakaroon ng first fellowship again doon sa mga followers ni Jesus Christ. Kung noon, yung huling hapunan, ito yung bago namatay ang ating Panginoong Yesus. Kaya naibulalas niya ako ng damdamin niya. Ano ba ang nasa isip niya concerning sa kanyang mga disciples? Ngayon, magkikita muli sila sa panahon ng ng marriage supper. When the church ay kanyang i-rapture doon sa lapaap, ay makikita natin na magkakaroon ng rejoicing together with Christ and have yun ibig sabihin doon. So sa Revelation chapter 19 verse 9, then he said to me, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And he said to them, these are the true sayings. Sabi niya, mapalad ang na nakasama sa marriage supper of the Lamb. Tayo, pag na-rapture tayo, makakasama tayo sa marriage supper of the Lamb. Ikakasal tayo sa sa ating groom na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So verse 30, ang sabi dito, at nagkaawit nila ng isang himno at natungo sila sa bundok ng mga olibo. So after that, ay kumanta sila ng himno. Anong kaibahan ng himno kumpara sa ibang ordinary na kanta? Kasi it speaks about most ay mayroon talagang meaning yon. Most of them ay nakukuha sa Book of Psalms. Pag sinasabi mong hymno. No? Sa 31 to 35, sino ang pwede magbasa? Ako po, Pastora. Sige. 31 to 35. Paunang sinabi ang pagkakaila ni Pedro. 31. Sinabi ni Jesus sa kanila, ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong
lahat gaya ng sinabi sa kasulatan. Papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sumagot si Jesus, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ipagkakaila. Ngunit sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganoon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So pagkatapos nito, yung communion nila, sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod. Ano yung word dito, no? Pag sinasabi mo, ikaw, followers ni Jesus Christ, tapos at the end, andoon yung dedikasyon mo, andoon yung ano mo talaga. Pero sasabihin ng Panginoon, kayong lahat ay tatalikod sa akin. Sorry dito, dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. So, kahit mismo nga ang ating Panginoong Hesus, meron nga kasabihan na si Judas ay mayroong tawag doon, mayroon siyang magaling na mentor, may magaling na nag-aalaga sa kanya, magaling at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero dininay pa rin niya si Jesus Christ. Kung nagawa nga yun ni Judas sa kanyang disciples, paano pa kaya tayo, na tayo na tao lang din, na pwede rin magawa sa atin yun. Kasi Jesus Christ nga, mga himala na ginawa niya, no? Kaya dito, sinabi na niya na sasaktan ko ang pastol at ang tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. So makikita dito na dahil nga masasaktan yung pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, the Great Shepherd, ay ang mga tupa ay magkawatak-watak. Alam nyo, sa leadership, even ikaw man ay nasa pamamahala ka man ng gobyerno o sa ang mandako o sa mga magulang man o kung tatay o yung leader o sa church yung pinaka-leader, kapag unang tinira yung pinaka-leader, bakit tinitira yung leader? Yung mataas o yung nasa posisyon na mas mataas. Kasi once ito'y natirada, lahat ng kinasusukupan magwawatak-watak. Kaya unang tinatarget mo na yung head eh. Tinatarget si Jesus Christ noon. Bakit? Para itong mga disciples niya magkawatak-watak. At yun ay na-prophesied na yun, magkakawatak-watak. Verse 32, subalit matapos na ako'y may bango na, ay mauna ko sa inyo sa Galilee. So ibig sabihin after resurrection, makikita niyan ang Panginoong Hesus na siya ay mabubuhay ng muli kahit siya ay namatay. Magkakawatak-watak yung mga disciples niya, pero pag siya ay nabuhay namang muli, mas mauna pa ang Panginoong Hesus doon sa Galilee at doon sila magmi-meet doon sa Galilee, no? Ngunit sumagot si Pedro. Wala siyang idea eh. Si Jesus, nagsasalita siya na kung anong mangyayari sa kanyang future. At ito yung mangyayari din sa future ng mga disciples. Pagkakanulo siya. Kung ang ating Panginoong Hesus ipagkakanulo or magkawatak-watak sila, anong gagawin nila? Siguro siyempre sa takot, na-execute yung kanyang ating Panginoong Hesus, sa panahon noon. Pero sabi ni Pedro, hindi. Kung ang lahat man ay tumalikod dahil sa iyo, ako kailanman ay hindi tatalikod. Ano bang salita ito ni Pedro? Tapos sa puso ba talaga ito o hindi? At minsan ganun tayo, Minsan may mga tao na magsasabi, kahit ano pa man ang mangyari, andyan ako sa iyo. Hindi ako tatalikod. Tatalikod ng lahat, hindi ako. Pero nasunod ba yon o hindi? Diba? Sometimes, at kalimitan, hindi nasusunod yun eh. Sometimes yung mga closest sa'yo, talagang pinapursige ka, ikaw talagang dinipensan, ikaw tumatayo, ikaw yung ganito, pero at the end, tinalikuran ka. Kasi sa kay Panginoong Hesus, nangyari din yun eh. Sabi ni Pedro, hindi, ako. Nandito pa rin ako, Jesus, huwag kang mag-alala. Pero sinabi ni Jesus kay sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago pa man tumilaok ang manok, ay pagkakait mo ako,
ng 3 beses o 3 ulit. Sa verse 35, sinasabi sa kanya ni Pedro, "Kaakit kinakailangang ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila." Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. So, hindi lamang si Pedro, kundi lahat ng mga alagad. So, nakita natin dito na nasunod kaya ni Pedro yon. Na hindi nasunod ni Pedro yon. Dahil ang Panginoong Jesus ay it was, of course, spring, ano? Parang spring na time, na April, panahon na yon na Pesa. Medyo malamig-lamig pa yun, ano? Nakatalok mong si Pedro, nakikita na yung master niya, ganyan, execute na, ginaganon. And then yung mga, parang kilala ko to Di ba kasamahan ka ni Jesus Christ? Nung ini-execute, ni Jesus? Hindi hindi ko yung kilala. Diba? So, 3 beses, and then, nung narinig niya, na tumilaok, bago pa man nagtatlong tilaok, dininay pa rin yung Panginoon. Pero yun ano yung manok, doon na lang niya nalaala. Doon siya nag-repent, no? Lumayo siya sa Panginoon, humingi siya ng sa sarili niya, napatawad sa Panginoon that time, pero wala na siyang magawa, na-deny, nagkatotoo, na hindi pala niya kayang i-depensa ang Panginoon sa panahon ng kanipitan. Kung isipin natin sa ating panahon, hindi lamang sa ating panahon na maliliit lang na bagay, nakit close tayo, ganito, minsan, the best friend is the best enemy. Remember, nung elementary grades ako, may dumaan din sa akin yan High school ako, ganun din, When I was in college, ay meron din na mga pangyayari din na gano'n, Even in the ministry, gano'n din. Because, matututo natin, ang salita ng Panginoon ay totoo. Ang totoo talagang salita ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus ay gano'n. Pag nasa kagipitan na, iwanan ka na. Pag kaunting mali ka lang, iiwanan ka na. Wala na yung sinasabi mo na magdidepensa para sa iyo. Samantalang, ang galing-galing minsan na mangako. Kaya bakit? Tao pa rin Si Pedro tao pa rin. Si Judas tao pa rin. Na even us, hindi natin minsan alam yung sarili natin. Kaya mas maganda na lang walang sasabihin mga ganon, or flattering words na sasabihin na parang si Pedro flattering words. Hindi. Lord, iwanan ka ng lahat. Hindi ako. Sa 31 to 35. (31 to 35). Sino pwede mabasa? Sa pala, 36 pala. Ano yun? Pastora, busy pa ata sila. Ako na lang po. Sige, 36 hanggang 46. Sige po. Kung walang gustong magbasa, baka busy. Nanalangin si Jesus sa Getsemani. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at sasamahan ninyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kakaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro,
Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag madaig ng tukso, ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin, at iyong din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Angon, halina kayo at naririto na ang nagkanulo sa akin. Amen. Praise the Lord po. Praise the Lord. So makita natin dito, na pagkatapos na pumunta si Jesus, nakasama sila sa isang puok na tinatawag na Getsemani. Kaya nga yung pag napunta tayo, di ba, sa Getsemani. Okay. Sa Getsemani, sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito. Samantalang ako'y pupunta sa dako roon at manalangin. So yung buhay ng ating Panginoong Hesus ay talagang hindi siya huminto sa panalangin, and he became our model kung gaano ka-importante yung panalangin. Yung panalangin na nakipag-communicate siya palagi sa kanyang Ama para magawa niya yung kalooban niya, and the kalooban ng Ama. No? Wala siyang sinasayang, walang araw, walang oras na sinasayang ang Panginoon sa kanyang pagtupad lamang ng pagsunod niya sa mission na gusto ng Ama para gawin niya sa mundong ibabaw na ito. At sabi niya, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa. Bakit siya nalulungkot? Kasi nakikita niya kung anong mangyayari sa kanyang mga disciples. Anong mangyayari sa kanya, sa suffering na kanyang mangyayari. Kasi nakikinita na yan ito, Kung dito nga, mababasa pa natin dito, na paglakad pa niya, sabi dito, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay ko. Sabi niya, gano'n na lamang na-depress din ng ating Panginoong Hesus. Yung lungkot na yon, dahil sa kikita na niya na suffering na mangyari sa kanya. Hindi lamang yung, kundi yung nakikita niya yung mga disciples niya magkawatak-watak. Nakikita na niya kung ano yung kasasapitan ng kanyang mga disciples. May isa doon na magkakanulo sa kanya. May isa doon na magdi-deny sa kanya. Ang mga disciples niya na minahal niya, iiwan siya mag-isa. At masakit yun para kay Jesus. Maraming pumupunta kay Jesus dahil pinapakain sila. May daming pumunta sa ating Panginoong Hesus kasi pinapatawad sila. Pumupunta sila kay Jesus dahil nangailangan sila ng kagalingan. Pero ng ating Panginoong Hesus nangailangan, ang lahat ng yun ay wala na. Tinalikuran ng ating Panginoong Hesus. Kaya gano'n na lamang kalungkot ang ating Panginoong Hesus. At siya ay nababaga. Pagkat sinabi niya sa kanya, lubhang nalilingkot ang aking kaluluwa at halos na ikamamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Anong gusto ng Panginoon? Ito mga disciples nito ay makipagpuyat sa panalangin. And then verse 39, paglakad na niyo sa malayo-layo, siyang nagpatiripa na nalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung maaring lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon pa may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. So makikita natin dito, kasi Jesus Christ is speaking as a man this time. Mahirap para sa kanya bilang tao kasi 100% man and 100% God ang ating Panginoon. Pero he speak about being a man, na harapin niya yung mga challenges sa buhay bilang substitute doon sa tupa nang siya na mismo ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. Kaya kung titingnan natin, mahirap, sabi niyo, yung sorrow ng pighati. At yung sorrow ng pighati na ito, sabi niya, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Ibig sabihin, sabi niya, hayaan mo, Panginoon, Ama, yung kupang ito ng paghihirap, yung pait na yun na kanyang
pinainom sa kanya, nandun siya sa cross. Ano, yun ay physical, pero yung pait na hatid, na iiwanan ka, tatalikod sa iyo, yun ang masigit na mapait. Kaya doon nga umiyak ang ating Panginoon Jesus, yung Jesus wept. Ay, iba naman yun. No? Doon nag-iyak ang ating Panginoong Jesus na almost dugo na ang lumabas sa kanya. Ano? Dahil sa kanyang yung kanyang pagdalamhati niya sa kanyang mga tao at sa kaharapin niya ng mga kahirapan. Pero sabi niya, Lord, if possible, let this cup pass from me, but not my will. Pero hindi yung kalooban ko, kalooban pa rin na masunod. Masasabi kaya natin yon na, Lord, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo pa rin na masunod. Sabi dito, pagkatapos ay lumapit siya, sabi dito, muling pagkakataon sa ikalawa, umalis siya at nanalangin at nagsabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Verse 43, at muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na sila. Kaya sila ay muli niyang iniwan at umalis at nalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. So palit-ulit niyang sinabi ang lahat ng yun sa kanyang ama dahil nakita na niya yung mga disciples natutulog na dahil sa pagod. And then 45, pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad, sinabi nila, natutulog pa rin ba kayo hanggang ngayon? Ako naghihirap dito. Nakikita na ng Panginoon ng pagdurusa na mangyari, pero yung kanyang mga disciples tulog, wala naman silang alam. Hindi man nila nakikita yung nakikita ng ating Panginoong Yesus. O nagsasabi lang ating Panginoong Yesus, pero parang sa kanila yung fantasy, hindi nila maintindihan kung ano yung gagawin ng mga Roman sa panahon noon sa ating Panginoong Yesus. Ano? Kaya hindi maunawaan talaga ng mga tao yun. Pero si Jesus Christ, alam niya yun. Kasi nakikita na niya. Sabi dito, hanggang ngayon ba ay kayo pa rin ay natutulog? Masdan ninyo, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Malapit na. Bumangon kayo, lumakad tayo. Masdan ninyo, malapit na ang mga, sabi dito, ang nagkakanulo sa atin. Alam natin na sumibat na dito si Judas para ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus. Sumibat na siya at nakipagsabwatan na siya doon sa mga leaders ng mga reliyon, ang reliyon nila noon, yung Judaism. At isa dito si Caiaphas, yung pinakapunong, na-discuss natin kagabi, yung pinakapunong pari, na para i-execute ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi niya, bumangon kayo at manalangin kayo. Bakit manalangin? Baka hindi ka makayanan ng mga disipulo yung mangyayari. At tatalikuran talaga ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi daw, bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo, malapit na ang mga nagkakanulo sa akin. Kaya napaka-importante yung panalangin. Dahil kung wala ang panalangin, paano tayo gagabayan ng Panginoon? Kung wala ang panalangin, paano na lang sa mga problemang dumarating, paano natin yung malalampasan? Kaya napaka-importante. Kasi ang panalangin ay hindi lamang dahil ikaw ay lumuhod. Ang panalangin the whole day, even in your heart, andun yung communicate natin kay Lord, pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Hallelujah, sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Hallelujah. Kung nangyari yun sa panahon ng ating Panginoong Yesus, yung denial, yung betrayal, ganon din ang mangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya nga, hindi natin pwede itong pagtakhan o sa ano pa man din is kung nawa hindi tayo yung mag-create, kundi tayo yung victim na lang. Huwag tayong tayong dahilan na magbiktima kasi accountable tayo dun sa ating gagawin sa ating kapwa. Kaya napaka-importante hallelujah. At kung gaano ka-importante natin, it is breath natin, yung panalangin. Kung wala yung paghinga, patay tayo. The same way bilang Kristiyano, kung kulang at wala, lalayo, hindi natin alam na lalayo na tayo
sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod kay Lord. Kaya nga, hanggang doon lang muna tayo, no? Yeah. The Last Supper at yung panalangin, at saka yung sinabi ni Pedro, na lahat ay iwanan na kayo, wag lang ako. So, saan ba yung tayo? Kaya ba natin yun? Kung darating na yung Antikristo, kung darating na ito, pagpipiliin tayo, kamatayan ba o i-deny mo si Jesus Christ? Diba? So, ganun po nangyari noon. Mangyayari din sa ating panahon, in the last days, pag lumitaw na itong Antichrist na ito sinasabi. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo muna ay manalangin, and then after that ay mag-question or reflection. Lord, marami pong salamat sa gabi ito. Sa iyong kabutihan sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Dalangin po namin yung mga salita, Panginoon, tumingin sa kaisipan po namin at puso namin may apply. Dalangin namin na naway patuloy mo kaming i-guide. Hallelujah. In Jesus' name. Salamat, Lord, sa buhay ni Sister Christine, Sister Rita, ni Sister May, Sister Claire, Sister Gemaline, Sister Remy, Sister Girly, Sister Malu, Sister Milagros, Brother Antonio, Lynn, Sister Ninita, Sister Ruby, Sister Caris, Sister Beryl, Sister Gemma, Sister Grace, si Brother Lynn, o si Lynn. Lord, salamat sa buhay ng iyong mga anak ngayon. Pagpalain mo bawat isa. Lord, ano man pangailangan ito, physical man, spiritual, Panginoon, emotional. Ikaw ang kagalingan po namin. Sa iyo, Panginoon, ang depensa namin. Hallelujah. Dahil walang pwede, Panginoon, makakapag kontra, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, salamat, Lord, sa salita, Panginoon, ngayong gabi. In Jesus' name. Amen. Amen.